Sige, may survive ka mga viewers. So, what's up mga viewers, si Jumel Survive to. So, topic natin ngayon about dun sa drone. So, alam nyo ba na kailangan pala pag nagpalipad ka ng drone, kukuha ka pa pala ng license tapos to operate sa CAAP. So, ngayon lang din natin nalaman to. So, matagal ng batas to. Ano tong batas na to ay something 2020 pa or 21. Dumaan lang kasi sa wall natin kaya gusto ko sanang pag-usapan natin. So, ang nakalagay naman doon, yung capacity ng drone na kukunin mo na pang hanap buhay o pang baga sinasabi yung bigat, nasa 7 kilos. Hindi lang natin alam kung yung ginagamit natin na drone, so may ginagamit tayong drone kung pasok siya. Tsaka medyo may kataasan din yung presyo mga viewers. Alam nyo ba kung magkano yung pagkuha? So yung sinearch natin sa Google, so umaabot siya ng nasa something 7,000 plus. Tapos isosurrender mo pa yung drone mo. So meron tayong mga video dyan na panood na. May drone ba kayong ginagamit? Sa ngayon kasi ay ninanais si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III na may regulate ang pagmamayari at operasyon ng drones ng mga pribado mga tao. Sa Senate Bill No. 2526, maaari anyang magamit ang drones para sa pananamantala ng mga terorista, paglabag ng isang karapatan at marami pang iba. Dahil dito nakasaad sa kanyang panukala na ang kabiguang pagpaparehistro ng drone ay magiging rason ito para kumpiskahin ang Civil Aviation Authority of the Philippines. Magmumulta rin ang hindi bababa sa 50,000 o lalagpas sa 100,000 pesos. Ang drone ay tumutukoy sa isang unmanned aerial vehicle o sasakyang panghangin na walang tauhan sa loob. Karaniwang pinapatakbo ng layong pagpapalipad ng isang tao, autonomous din ang mga computer. Natin. So ito ano ko lang din, no? Marami na rin kasi ibang nakukuskahan ng drone. So kailangan pagka may hawak ka ng drone, kailangan talagang fully equipped ka na, tsaka baga professional ka mag-drive ng drone. So tayo, bago-bago pa lang tayo, pero nagre-repair tayo ng drone. Kaya lang yung drone natin sinasabi natin galing sa mga ukay-ukay. Ngayon talagang kumuha na tayo ng medyo Class A na drone na mayroong GPS, so magandang gamitin to yung P17 okay siya. So hindi pa lang natin kabisado yung mga spec niya, pero nagagamit na natin yung GPS niya at saka yung auto return. So kung gusto nyo mapanood yung mga video para maniwala kayo sa sinasabi ko, so meron tayong video na inedit natin mga viewers. Tignan nyo mga viewers para makita nyo. Muling nagpaalala ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na maging responsable at alamin ang tamang paggamit ng drone. Gaya ng paggamit ng laser beam na nakatutok sa eroplano ay mariinding ipinagbabawal ang maling paggamit ng mga unmanned aerial vehicles o mas kilala sa tawag na drones, lalo na kung hindi lisensyado ang operator nito. Sa ngayon kasi nababahala ang CAAP dahil marami ang gumagamit ng drone na hindi nakarehistro at hindi rin lisensyado ang gumagamit nito. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News kay CAAP Deputy Director General for Operation Captain Edgardo Diaz, aminado ito na isa sa kanilang mga tinututukan ngayon ay ang maraming gumagamit ng drone na hindi rehistrado at hindi lisensyado. Ang una po natin gusto iparating sa ating mga kababayan ay ang drone po ay hindi isang simpleng laruan lamang. Ang drone po para sa amin dito sa regulatory body ay kinoconsider po nating aircraft. Mahalaga po ang operation niyan. There are so many limitations and there are so many requirements under our rules that they have to comply. Ayon pa sa opisyal, ang gumagamit nito ay dapat bihasa at ang mga aplikante ay kinakailangang sumailalim sa mga pagsasanay. Ang mga kasalukuyang tuntunin ay nagsasaad na kung magpapalipad ng drone na tumitimbang ng higit sa 7 kilo, kinakailangan ng CAAP certificate. Pinapayagan lamang ang mga drone sa oras na may liwanag ng araw, sa magandang panahon at ipinagbabawal sa mga lugar na matatao gaya ng mga paaralan o pamilihan. Higit rin itong ipinagbabawal na magpalipad malapit sa paliparan na makakaapekto sa flight path ng eroplano. Nandiyan po yung examination, nandiyan po yung training, nandiyan po yung check
ng mga piloto niyan. Chine-check po yan ng ating mga inspectors, na ating mga checkers, bago po sila makapag-operate legally. Una na ring inihayag ng CAAP na isinusulong na ang ilang amendments para sa ipinatutupad na regulation na may kaugnayan sa paggamit ng drone o remotely piloted aircraft system o RPAS sa Pilipinas. Nasa proseso na sila ng pag-aamyenda ng kanilang Philippine Civil Aviation Regulations o PCAR. Paliwanag ng CAAP, layunin nitong mapahusay pa ang kasalukuyang regulasyon na mayroon ngayon ang naturang ahensya upang tugunan at tiyaking mas ligtas ang mga panibagong development sa international aviation community. Nakikipagtulungan na rin ang CAAP sa iba't ibang ahensya ng pamalaan tulad ng Civil Aeronautics Board para i-update ang mga regulasyon at patakaran ng RPAS batay sa mga talakayan sa Air Transport Regulation Panel ng International Civil Aviation Organization o ICAO. Samantala, itinanggi naman ng CAAP na hindi nila pinahihirapan ang mga aplikante sa pagre-rehistro at pagkuha ng lisensya sa mga gagamit nito. Hindi rin nila pinapayagan ng kanilang mga empleyado na bayaran ng mga ito para makakuha ng agarang permit. Hindi po totoo yan. No? Marami pong nagpapakalat ng mga information na ganyan. Pero sa katunayan po, dito po lahat ay may process. Lahat po naman, magi po yung mga pangkaraniwang piloto sa mga carriers, general aviation, they go through a licensing process. No po, yung mga, and sa mga operators, certification. Jumelo 5.